Kabanata 701. Dear Summers vs Sachin Taylor. Sumunod si Jason Garcia kay Jermaine Leonard ng buong bilis, nang makarinig lamang ng pag-utol at nakita ni Jermaine na hinihiwa ang kanyang dibdib gamit ang gintong punyal. Natigilan si Jason, ang daya mo. Bakit may dagger ka? Well, pareho tayong nagligpit ng sandata, di ba? Nagtabi ka ng longsword, habang ako naman ay nagliligpit ng mga poker card. Dahil lang sa wala kang ibang armas, hindi mo ako masisisi sa pagkakaroon ng dagger bilang backup na sandata, masungit na sabi ni Jermaine. Papatayin kita. Galit na galit sa mga ginagawa ni Jermaine, hinugot ni Jason ang kanyang longsword mula sa lupa, habang si Jermaine, na may pilyong ngiti sa kanyang mukha, ay inilantad ang kanyang deck ng gintong poker cards. Ang mga labanan tulad ng sa pagitan nina Jermaine at Jason ay makikita sa lahat ng dako sa maliit na paghahawa ng kagubatan. Ang bawat isa ay mayroon lamang isang layunin ang patayin ang lahat ng mga kaaway. Ang mga labanan ay tumagal ng isang magandang kalahating oras, na ang mga bangkay ng mga patay ay walang pinipiling nakahiga sa paligid, at ang amoy ng kamatayan ay umaangat mula sa lupa. Casual na humakbang si Tear Summer sa larangan ng digmaan, pinadala ang sinumang may lakas ng loob na atakihin siyang lumipad sa isang suntok lamang. Ang kanyang mga kamao ay kasing tigas ng bakal, o marahil ay higit pa. Ang bawat suntok ay isang nakamamatay na suntok, na pinapatay ang taong konektado nito. Sa pagdaan sa forest clearing, dumating si Tear sa kabilang side. Sa isang mandirigma sa bawat kamay, itinaas sila ni Sachin Taylor sa kwelyo at inihagis palabas. Pamamaril sa himpapawid tulad ng isang bolt ng kanyan, bumagsak sila sa isang puno, na nabasag ito sa pagtama. Nang makita si Tear, sinabi ni Sachin, dumating ka na. Napangisi si Tear. Oo. Magsimula na tayo. Oo naman. Wala nang nagsalita pa habang gumagalaw sila, halos magkasabay. Tulad ng dalawang kidlat sa kalangitan sa gabi, sila ay magkakaugnay habang sila ay lumipat sa larangan ng digmaan sa matinding bilis. Walang umiiral na salita ang makapaglalarawan sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang mga kakayahan na hindi maarak ng karaniwang tao, at ang kanilang mga galaw ay malabo sa mata. Sila ay lumaban ng pabalik-balik, dalawang anino ang naglalaho saan man sila magpunta. Sumunod ang patayan, dahil ang lahat sa larangan ng digmaan ay naapektuhan ng kanilang laban. Matagal na panahon na simula nang makalaban si Tear ng napakabangis. Ang huling beses na nangyari ito ay ang malawakang labanan laban sa Shadow Totem 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga sumunod na laban-laban sa Darkshire at Master Clemens ay hindi mapantayan ang intensity na ipinapakita sa kasalukuyan sa kanyang pakikipaglaban kay Sachin. Si Sachin ay itinuturing na Diablo ng Timog. Sabi nga, 3 tao lang ang makakatalo kay Sachin. Ngunit dahil patay na sila ngayon o nagretiro na sa kabundukan na malayo sa sibilisasyon, wala nang makakalaban pa kay Sachin. Mula nang siya ay makalaya mula sa tanikala ng Golden Pagoda, ang kahungkagan na dala ng pagiging pinakamakapangyarihang tao sa Timog ay medyo labis na hindi kayang tiisin. Ngayon, gayunpaman, ang isang kabataan sa kanyang 20s ay hindi bababa sa kanya, at nagawang ibigay sa kanya ang laban na kanyang inaasam-asam. Ligtas na sabihin na labis na natuwa si Sachin. Lumaban sila ng mahigit 100 round, lahat sa loob ng 1 minuto. Gayunpaman, ang tagumpay ay mahirap makuha gaya ng dati para sa kanila. Napagtanto na nagsimulang maglaban sina Tear at Sachin, ginawa ng mga mandirigma sa larangan ng digmaan na umiwas sa kanila. Tulad ng mga nagdadala ng kamatayan, saan man sila nakatayo, walang natira sa lugar. Noong lumaban siya kay Master Clemens, 50% lang ng kapangyarihan niya ang ginamit ni Tear. Ngayon, nagsimula siya sa 60%, at pagkatapos 70%, at 80%. Habang nag-aaway sila, mas naging mabangis sila, na pinakawalan ni Tear ang kanyang malakanan na suntok kay Sachin. Ang bawat suntok ay kasing lakas ng 40 toneladang semi-truck na tumama sa isang bagay sa buong bilis. Lahat ng suntok niya ay napigilan o napigilan ni Sachin. Kahit na may 80% ng kanyang kapangyarihan, hindi madaig ni Tear si Sachin kahit kaunti. Ang kanyang titulo bilang Diablo ng Timog ay nararapat na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay napakalakas, at nakakatakot. Hindi lamang sa Timog, maging sa Hilaga, sa mga lugar tulad ng Imperial City, malaki ang posibilidad na walang makakalaban sa Sachin ng one-on-one.
Kung ituturing ng isang tao ang pagbabalik ni Tyr sa Celestial Empire bilang isang game, kung gayon si Sachin ay talagang isa sa mga malalaking boss, na may idinagdag na hindi malusog na maliit na bilang ng mga naistatistika. Kahit sino pa ang nakalaban niya noon, laging confident si Tyr, pero ngayon, na-realize niya na hindi dapat basta-basta si Sachin. Nang magkadugtong ang kanilang mga suntok, isang malakas na dagindong ang sumabog sa hangin. Parehong napaatras si Tyr at Sachin at nagkatitigan. Kamangha-manghang. 10 taon. 10 taon na ang nakalipas mula nang ako ay naging napakasarap makipaglaban. Ulalas ni Sachin, kinikilig. Ang kanyang tawa ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan, at sa isang kaway ng kanyang mga braso, ang kanyang kamiseta ay pumutok. Sa ilalim ng kamisete ay isang walang kamali-mali na piraso ng anat o maya ng tao, na ang bawat pulgada at bawat kurba ay nagpapakita ng lakas ng pagsabog na nakatago sa loob. Mula sa hindi mabilang na mga galo sa kanyang katawan, maliwanag na hinarap ni Sachin ang hindi mabilang na dami ng mga laban upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Kasunod nito, hinubad ni Tyr ang kanyang shear, na nagpakita rin ng perpektong katawan. Katulad ni Sachin, ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming galos at tama ng baril. Gayun din, matagal na akong nakakalaban ng malaya. Deklara ni Tyr. Naikuyom ni Tyr ang kanyang kamao at sinugod si Sachin. Siya ay handa nang lumabas lahat. Isang nakakabinging dagindong ang naganap habang ang dalawang makapangyarihang lalaki ay muling nagkakandado sa labanan. Hindi bababa sa quarter of an hour ang laban nila, pero wala pa ring malinaw na panalo na makikita. Para makalaban si Sachin, gaano kalakas si Tyr? Hindi masyadong malayo sa paghahawa ng kagubatan ay ang isang burol, kung saan nakatayo si Julio Morgan, Green Dragon, at isang grupo ng mga tao na may binocular sa kanilang mga kamay, na pinapanood ang labanan. Umiti si Green Dragon. Bilang Palace Master ng Regal Palace, ito ang pinakamababa. Chief, sino sa tingin mo ang mananalo? Tanong ni Julio. Ito ay isang malapit na laban, kaya hindi ko masasabing sigurado. Gayunpaman, nangangahas akong sabihin na ang laban sa pagitan ni Sachin at Tyr ang magpapasya kung aling panig ang magwawagi sa pagtatapos ng labanan, sagot ni Green Dragon. Kabanata 702. Bayani. Ano ka naman, Chief? Sino sa tingin mo ang mananalo? Si Tyr o si Sachin? Tanong ni Julio Morgan. Umiling ang Green Dragon. I don't know. Their powers are unfathomable, even for me. Kahit inamin mo na wala ka sa harap ni Tyr at Sachin. Nagulat si Julio. Nagsindi ng tabako ang Green Dragon at humila ng mahina. Ang sabihing sila ang ilan sa mga pinakamahusay sa mga martial artists ng Celestial Empire ay hindi isang maliit na pahayag. Don't you think that is a little over the top? Nagbuga ng puting usok ang Green Dragon at sinabi iyan ng boss ko, sa tingin mo ba ay nagmalabis siya? Natahimik si Julio. Wala na siyang masabi ngayong alam niyang galing sa pinuno ng Six Doors ang pahayag. Lumipas ang 15 minuto habang patuloy na nag-aaway sina Tyr Summers at Sachin Taylor. Habang tumatagal, mas naging mabangis ang labanan. Nasa labas na sila ngayon ng kagubatan, at kalaunan ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang kalapit na rock formation. Ang mabibigat na bato, na ang bawat isa sa kanila ay tumitimbang ng hindi bababa sa 50 libra, ay walang iba kundi walang timbang na mga bula ng foam sa fighting duo. With sweep of his hand, nagpadala ng ilang bato si Sachin kay Tyr. Kinagat ni Tyr ang kanyang mga ngipin at pinalihis ang isang bato bago itinaas ang isa pa at binasag ito ni Sachin. Isang nakakabinging dagandong ang narinig habang binasag ng kamao ni Sachin ang bato sa maliliit na piraso. Ito ay katulad ng kung ano ang makikita sa isang aksyon na pelikula na nakakabasag ng mga bato gamit ang mga hubad na kamao. Bagaman, sa mga pelikula, lahat ng ito ay mga espesyal na epekto lamang. Gayunpaman, totoo ang labanan ni Tyr at Sachin, at mas kawili-wili kaysa sa mga ipinakita sa mga pelikulang aksyon. Muli silang nakipagpalitan ng suntok, na naguunahan ng suntok sa katawan ng isa't isa. Ang labanan ay nagpatuloy ng 1 oras nang walang anumang senyales ng paghinto. Parehong nasugatan sina Tyr at Sachin, ngunit nanatili silang malakas at mabilis gaya ng dati. Samantala, malapit nang matapos ang labanan sa paglilinis ng kagubatan. Nagkalat ang mga katawan sa paligid. Sa una ay isang napakalaking libong lalaki na labanan, 2 o 300 lamang ang natitira na nakatayo. At ang ilan sa mga nakaligtas ay nalugmok sa gilid ng kamatayan.
Ang mga miyembro ng Wolves Den, kasama ang mga mandirigma ng pamilyang Jones at ng 5 Zodiacs, ay nakipaglaban sa 23 Golden Garrison ng pamilya Moore. Bilang resulta, 10 na lang ang natitira sa 5 Zodiacs, ang mga mandirigma ng pamilyang Jones ay nawasak, at sina Jay Blade at Joshua Murray ay malubhang nasugatan. Tungkol naman sa Wolves Den, kalahati na lamang ng orihinal na 30 miyembro ang natitira. Patay na sina Troy Yeager at Fiona Jennings. Habang ang mga natitira, tulad ni na Matthew Collins, Ash Blood, Jamie Sunder, at iba pa ay nasugatan din ng husto. Sila ay ginugol at hindi na makalaban. Ang kalunos-lunos na kinalabasan ay hindi walang merito, dahil nasira nila ang buong 23 Golden Garrison ng Moore ng mahina at pinatay pa ang isa sa 4 na Vajra. Ito ang mga taong nagpawi ng karamihan sa mga puwersang panlaban ng pamilya Moore, na napilayan ito sa proseso. Sa pagtatapos ng laban, ang mga mandirigma mula sa pamilyang Moore ay sumuko na, dahil hindi pa sila nakakita ng mga tao tulad ng mga miyembro ng Wolves Den dati. Hindi nila alam ang sakit o pagod at patuloy na lumalaban. May 13 sugat sa katawan ng isa sa kanila ay naglantad pa ng bituka ay nanatili si Fiona sa kanyang mga paa at pinabagsak ang isang mas malakas na kalaban. Siya ay isang babae, ngunit ipinagtanggol niya ang karangalan ni Wolves Den sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Habang si Troy, na 19 na beses na sinuntok ng pabalik-balik at nadurog ang dibdib sa impact, ay nakabitin sa kanyang kalaban at nabasag ang kanyang ulo gamit ang kanyang sarili. Katulad nito, sumulat siya ng isang kabayanihan na kabanata sa kasaysayan ng Wolves Den sa kanyang sariling buhay. Habang ang iba, na hindi aktwal na pumatay ng sinuman mula sa pamilya Moore, ay ginamit ang kanilang sariling dugo at buhay upang ipahayag ang mga hilig sa kanilang puso. Marami sa mga miyembro ang namatay na nakataas ang kanilang mga ulo, pinapanatili ang kanilang karangalan at dignidad kahit hanggang kamatayan. Para naman sa mga nakaligtas na miyembro, hinahabol pa rin nila ang kanilang mga kaaway. Nag-aalburuto si Matthew. Matapos ibagsak ang Golden Garrison, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga alaga ni Sachin. Ito ay isang nakatutuwang pagliko ng mga pangyayari, na ang mga anak na inampon ay nawala ng pag-asa sa mismong pag-iisip ng grupo ng mga tao na ito, na nanggaling sa kung saan at nagsimulang makipaglaban na parang wala ng bukas. Para sa mga miyembro ng Wolves Den, ito ay isang trahedya na labanan. Lahat ay susulong pagkatapos ng labanan. Mayroon silang lahat ng karapatan na ipasok sa nemesis ni Tyr. Bilang mga tunay at marangal na mandirigma, karapat-dapat sila ng lubos na paggalang ng Regal Palace. Sa kabilang panig, ang 6 na aces ng Canentine Mansion ay malapit ng magwakas. Si Neil, ang savant, si Herodes, ang pilosopo, at si Ferres, ang mastermind ay malubhang nasugatan. Si LV, ang brainiac at Luis Quintes ay patay na. Palibhas ay minana ang mga henerasyon ng martial arts na kahusayan at kahusayan, ang Canentine Mansion ay karapat-dapat na kilala bilang pangunahing puwersang panlaban sa Timog. Sa pamamagitan ng labanang ito, itinaguyod nila ang reputasyon ng mansyon bilang pinakamahusay at ipinagtanggol ang karangalan nito. Kalahati ng mga ampon ni Sachin ang napatay, na may 2 umalis sa pinakamabilis na magagamit na pagkakataon. Ang iba, kasama ang bulag na matandang lalaki, ay tinapos ni Tobert Octavius. Ang lalaki ay hindi nakakakita, ngunit ang kanyang pangunawa sa kanyang paligid ay napakahusay. Nang mapagtonto niya ang presensya ng isang kalaban sa anyo ni Torbert, na nakikita rin ang kanyang paligid habang siya ay natutulog na nakapikit, alam ng bulag na malapit na ang kanyang wakas. Maliban doon, natapos din ang laban ni Zeppelin Wayne at Dean Young. Patay na si Dean, na may nakaukit na markang cross sa kanyang dibdib ng reversal blade ni Zeppelin. 10 taon na ang nakalilipas, binigyan niya si Zeppelin ng isang hugis cross na peklat sa kanyang dibdib, at ngayon, ang kanyang kilos ay sinuklian. Gayunpaman, hindi iyon ang nakamamatay na suntok. Gamit ang kanyang buong kapangyarihan, itinusok ni Zeppelin ang kanyang talon sa katawan ni Dean at tinusok ang kanyang puso. Kabanata 703. Kailangan natin manalo. Matapos madaig si Dean Young, ang malubhang na sugatan na si Zeppelin Wayne ay bumagsak sa lupa. May halong dugo, tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, kinuha din ni Jermaine Leonard si Jason Garcia. Sa ilalim ng isang barrage ng maraming poker card, si Jason ay isang nakaupong pato na dapat patayin. Ang mga poker card ay lubhang nakagambala sa mga galaw ni Jason, na nagpapahintulot kay Jermaine na patayin siya ng walang anumang labis na pagsisikap.
Bukod dito, si Jermaine ay mas mataas din ng ilang ranggo kay Jason sa usapin ng husay sa pakikipaglaban. Sa paglipas ng halos 2 oras, ang labanan ay malapit ng matapos. Tina Dixonwat at Louis Lund ay magkahawak kamay na lumaban-laban kay Ostermore sa loob ng isang buong oras, ngunit nabigo pa rin siyang talunin. Habang pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang ganap na kahusayan, ang titulo ni Oster bilang The Southern Emperor ay hindi ipinagkaloob sa walang kabuluhan. Tina Dixon at Louis ay parehong nasugatan, habang si Oster ay nagtamo rin ng maraming pinsala. Ang kakaiba, pinili ni Oster na huwag patayin pareho sina Dixon at Louis kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Inilagay ang kanyang gintong mace, binigyan niya sila ng isang misteryosong ngiti bago nawala sa kaguluhan sa larangan ng digmaan. Nagmamadali siyang umalis, tila gustong tumakas bago matapos ang labanan. At ito ay naging totoo dahil agad niyang natagpuan si Alec Moore pagkatapos umatras sa labanan. "Let us go," mabilis na sabi ni Oster. Si Alec ay hindi sumali sa labanan kahit na siya ay dumating kasama ang esquadron ng pamilya Moore. Alam niya kung paano lumaban, ngunit bilang isang tumatanda, mas alam niya kaysa ilagay ang kanyang sarili sa paraan ng pinsala. Depende sa pananaw ng isang tao, maaari siyang makita bilang isang mahinang karakter o isang matalinong tao. Habang nabubuhay siya, posible pa rin ang lahat. Gayunpaman, kung siya ay namatay, walang mahalaga, kahit na sila ay nanalo sa labanan. Kumunot ang noo ni Alec. "Bakit tayo aalis? Patuloy pa rin ang labanan. Malapit na itong matapos. Mamamatay tayong lahat dito kapag hindi tayo aalis ngayon," ani Oster. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Alec. "This is not funny, Oster. Do you actually think na matatalo ni Tyr si Sachin? Imposible. Everything is possible. Sachin is finished, let go," sabi ni Oster sa mabilis na tono. Hindi dapat kalimutan ng isa na hindi si Oster ang uri ng taong nagbibiro. "Ikaw ang magdedesisyon kung gusto mong umalis. Alam kong gagawin ko." Sa sinabi nito, agad na umalis si Oster sa paglilinis ng kagubatan at nagtungo sa ibang bahagi ng isla. Nanatili si Alec sa parehong lugar. Sa tabi niya ay nakatayo si Vulcan, ang pinakamakapangyarihan sa 4 na Vajra, na gumanap din bilang personal na bodyguard ni Alec. Maraming tao ang pumunta sa kanila, gustong patayin si Alec para lang mapahamak sa malalakas na suntok ni Vulcan. "Ano sa tingin mo, Vulcan?" tanong ni Alec, na medyo mahirap paniwalaan ang mga salita ni Oster. Napatingin si Vulcan kung saan nag-aaway sina Tyr at Sachin. Nakatanggap ng matinding suntok sa kanyang katawan, pinalipad si Sachin bago bumagsak sa lupa na may ubo na dugo sa kanyang bibig. "Master, minaliit natin si Tyr Summers. Baka matalo talaga tayo," ani Vulcan. Biglang tumibok ang puso ni Alec. Ipinagpatuloy ni Vulcan, nawasak ang Golden Garrison, at ang mga ampon ni Sachin ay ganap na natalo. "Kung matalo si Sachin kay Tyr, ito na ang katapusan natin. Tyr will not leave any survivors if he wins. I think Oster has a point. We need to leave and return home immediately. As long as we are still alive, we can always make a comeback." Nag-overdrive ang isip ni Alec habang nahihirapang magdesisyon. Tumingin siya kay Sachin, at nakita niyang nakatanggap siya ng jumping suntok mula kay Tyr. Nang maabot ang pinakamataas na antas ng kahusayan sa pakikipaglaban na kilala ng mga tao, si Sachin ay, nakakagulat, ganap na nasa awa ni Tyr. Huminga ng malalim si Alec. Sino ba talaga itong Tyr Summers? Pagkatapos ay tumalikod siya at tinungo ang kagubatan. "Master, may intel tayo dito at sila na ang magmomonitor ng laban sa pagtatapos nito. Kapag nanalo si Sachin, may oras pa tayong bumalik," ani Vulcan. "I sure hope so," sagot ni Alec. Pagkatapos ay umalis siya, kasama si Vulcan. Ang labanan sa paglilinis ng kagubatan ay natapos na. Nalipat ang atensyon ng mga survivors kay Tyr at Sachin. Nakatayo man o nakahiga, sila ay sobrang pagod at nasa kanilang mga limitasyon. Ang kinalabasan ng labanan ay nakadepende na ngayon sa labanan sa pagitan ni Tyr at Sachin. Nasa iyo na ang lahat, Tyr. Kailangan mong manalo. Si Zeppelin Wayne, Jay Blade, Dixon Watt, at ang iba ay patuloy na nagdarasal, umaasa na matatalo ni Tyr si Sachin. Para naman kay Ali at sa iba pa na ngayon ay nakahandusay sa lupa, nakatulala sa gilid ng kamatayan, bumubulong-bulong sila sa kanilang mga puso, umaasa na sa halip ay matatalo ni Sachin si Tyr. Parehong nagtamo ng matinding pinsala sina Tyr at Sachin mula sa kanilang laban.
Gayunpaman, si Tyr, bilang mas bata sa dalawa, ay halatang may mas maraming enerhiya na dapat gugulin. Makatuwiran noon na nagawa ni Tyr na madaig si Sachin nang tumakas si Alex sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi madaling talunin si Sachin. Matapos matamaan ng maraming beses ni Tyr, bigla siyang nagamok at napigilan ang suntok ni Tyr bago siya sinipa. Pumalakpak si Tyr sa hangin at bumagsak sa isang puno na nabasag ang puno sa pagkakabangga. Dumura siya. Sa sandaling ito, siya ay labis na nasaktan. Kahit na ang labanan laban sa Shadow Totem 3 taon na ang nakakaraan ay hindi nagdulot ng ganoong pinsala. Lumaban ng todo si Tyr gamit ang 100% ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin si Sachin. Biglang napuno ng malakas na tawa ni Sachin ang paglilinis ng kagubatan at umalingaw-ngaw sa buong isla. Kabanata 704. Sachin on a Rampage. Habang siya ay nahulog sa isang estado, si Sachin Taylor ay hindi na ang kanyang makatuwirang sarili. Isang masasamang tawa ang bumungad mula sa kanyang mga labi, at sinumang may kamalasan na makarinig nito ay hindi maiwasang makaramdam ng goosebumps sa kanilang balat. Duguan mula ulo hanggang paa, naglakad siya patungo sa Tyr Somers, tumuntong sa mga bato at mga durog na bato na nakayapak. Nasira ang sapatos niya kanina. Mabuti, napakahusay. Ikaw ay isang makapangyarihang manlalaban sa iyong sarili, na nagtulak sa akin sa ganitong estado. Gayunpaman, natapos na ang laro, deklare ni Sachin. Biglang nagmula ang masamang vibe mula sa loob ng Sachin, na pinupuno ang kagubatan ng isang nakamamatay na kapaligiran. Anong nangyayari? Sa tila pagbaba ng temperatura ng ilang degree, lahat ng ibang naruroon sa clearing ay nakadama ng hindi maipaliwanag na takot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Sachin ay hindi na isang regular na tao. Marahil ang Diablo ay hindi kailanman ang kanyang titulo, ngunit ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan. Sa bawat hakbang niya, namumula ang kanyang mga mata. Nang nasa harap na siya ni Tyr, duguan at sobrang pula ang magkabilang mata niya. Nagulat si Torbert Octavius at ang iba nang makita ang pagbabago ni Sachin. Anong nangyayari? Parang lumalakas si Sachin sa bawat segundong lumilipes. Hidden power, it's his hidden power. Sumimangot si Torbert at sinabing, ang ilang makapangyarihang manlalaban ay maaaring pukawin ang kanilang mga nakatagong kapangyarihan kapag pinilit sa isang napakadesperadong sitwasyon, na mabilis na magpapahusay sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Ito mismo ang nangyayari sa Sachin. Hindi ako makapaniwala. Magugulat ka, sabi ni Torbert. Tinatawag ng komunidad ng martial arts ang hindi pangkaraniwang bagay na ito bilang pagiging demonyo. Na demonyo. Tinil, ang savant at ang iba pa ay nalilito. Nasa proseso ba ng pagdemonyo si Sachin? Bago pa nila maisip ang nangyari, nag-away na naman sina Tyr at Sachin. Si Sachin ay isang nakakatakot na tanawin. Sa kanyang kahindek-hindek, baluktot na mukha at ang kanyang mga kalamnan na kumikinang na may pulang kulay, bawat pulgada ng kanyang katawan ay binabaybay ng pagkasira. Nawala na siya sa katinoan. Ikaw ang unang nagtulak sa akin sa ganitong estado. Bilang pasasalamat, papatayin kita. Katatapos lang magsalita ni Sachin, nawala siya at humarap sa harapan ni Tyr sa susunod na segundo. Habang nagpapakawala siya ng suntok, napako si Tyr sa ere. Habang nakahover sa ere si Tyr, sinundan pa ni Sachin ng isa pang suntok bago siya mapunta. At isa pa, ang demonized ni Sachin ay isang ganap na kakaibang hayop. Si Tyr ay binugbog hanggang sa walang pagkakataon na lumaban. Nagdere siya ng dugo at naramdaman ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, na napilitang bumalik sa pamamagitan ng isang misteryosong kapangyarihan. Minamaliit ni Tyr ang kapangyarihan ni Sachin. Lumaban man siya ng buong lakas, hindi pa rin sapat. Pagbagsak niya sa lupa, pakiramdam niya ay nabasag ang lahat ng buto niya. Ang sakit ay napakasakit, walang regular na tao ang makakaligtas sa paghihirap na iyon. Umangon, napabuntong hininga si Tyr habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Your time is up, madilim na sabi ni Sachin. Nagpakawala siya ng malademonyong dagindong nang lumabas ang mga ugat at guhitan sa kanyang katawan. Hindi na siya tao kundi isang Diablo, na dumating sa lupa mula sa pinakamalalim na kailaliman ng impyerno. Hinayaan niyang lumipad ang kanyang mga suntok na parang isang barrage ng missiles. Tinubukan ni Tyr na harangan ang mga hit, walang epekto. Ito ay isang panig na labanan. Gayunpaman, may determinasyon sa puso ni Tyr na nagtulak sa kanya na huwag mahulog at bumagsak.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nalagpasan niya ang mga suntok ni Sachin. Gayunpaman, iyon lang ang magagawa ni Tyr, kumapit ka lang. Hindi siya makalaban. Mamamatay si Tyr. Nagsimulang magpanik ang iba. Kahit na sila ay malubhang nasugatan, nais nilang tumulong. Gayunpaman, ang lahat ay isang malungkot na hiling. Torbert, iligtas mo si Tyr, pakiusap ni Zeppelin sa mahinang boses. Gayunpaman, si Torbert ay nanatiling nakaugat sa lugar habang siya ay nakatingin sa mga mata na naliligaw, na wala sa kanyang sariling mga iniisip. Torbert. Pinilit siya nina Matthew Collins at Jamie Sunder nang may pagkaapurahan. Natatakot ka ba? Totoong may kakayahan si Sachin na agad na lipulin ang lahat ng nasa paligid niya. Kahit na ang mga nangungunang mandirigma ay natatakot. Alam na alam nilang lahat kung ano ang mangyayari kung aatakihin nila si Sachin sa ganitong estado. Walang iba kundi ang instant na kamatayan. Ayaw kong mamatay. Huminga ng malalim si Torbert. Natakot siya, ngunit hindi niya magawang tumayo na lang at panoorin si Tyr na binugbog hanggang mamatay ni Sachin. Sa huli, gumawa si Torbert ng isang nakatutuwang desisyon. Gagamitin niya ang sarili niyang katawan para harangin ang mga suntok na tinutukan ni Sachin kay Tyr, para mabili niya ako para kay Tyr at hayaan siyang maka-counterattack. Akmang papasok na si Torbert ay may humawak sa kanya. Paglingon niya ay gulat na gulat siyang tumingin kay Jermaine Leonard. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Ayaw mo siyang istorbohin, hindi siya magpapatalo. Ano? Ito ay isang hindi maarak na pahayag. Jermaine continued, you were right. When a powerful fighter gets into a desperate situation, there is chance that their hidden power will be evoked. But, don't you forget that the chief is one too. At, tinenyasan ni Torbert. Noong nasa ibang bansa siya, nakalaban niya ang maraming nangingibabaw na karakter na mas makapangyarihan pa kay Sachin. Noong una, nabugbog siya ng husto, mas malala pa kaysa sa nakikita natin ngayon. Gayunpaman, palagi siyang nagwawagi. Kabanata 705. A Frenzied Tyr. Nanalo siya. Paano? Tanong ni Torbert. Na-evoke din ang hidden power niya, pero medyo iba siya sa iba. I am not too sure but I think it has something to do with his blood, sagot ni Jermaine. Ang dugo niya. Nataranta ang lahat sa pahayag ni Jermaine, hindi nila moari kung ano ang gusto nitong sabihin. Si Jermaine mismo ay natalo rin at simpleng sinabing, anyway, he will win. Just leave him be. Biglang may sumigaw habang nakaturo sa direksyon kung saan nag-aaway sina Tyr at Sachin, look. Things are changing. Naakit ng boses ang atensyon ng masa habang inilipat nila ang kanilang atensyon. Bagamat si Tyr ay binugbog ni Sachin sa isang mapurol na gulo, nanatili siya sa kanyang mga paa, na labis na ikinagagalit ng huli. Kasabay nito ang pamumula ng balat ni Tyr na parabang nasunog sa apoy. Mabilis na umikot ang kanyang dugo sa kanyang katawan at nag-init. Isang malahayop na dagandong ang kumawala sa bibig ni Tyr habang ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo. Hindi tulad ng namumula na mga mata ni Sachin, si Tyr ay kumikinang sa halip. Nagulat ang mga nanonood. Ito ay tila isang mahiwagang mutation sa halip na isang evokang ng kanyang nakatagong kapangyarihan. Tamang-tama ang suntok ni Sachin kay Tyr, napigilan lang niya ito, nasalo sa kamay niya. Sa mabilis na pag-ikot ng kanyang dugo, tumaas ang kapangyarihan ni Tyr nang hindi bababa sa 100 beses. Ang pagbabago ni Sachin ay tila hindi gaanong mahalaga sa pagbabalik tanaw. My turn. Deklara ni Tyr. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, umagos ang dugo mula sa kanyang mga pangil. Ito ay isang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Hindi inaasahan ni Sachin na maarang ang kanyang suntok lalo na't siya ay nag-aalburuto. Nais niyang bawiin ang kanyang kamao, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na gaano man kalakas ang paghila niya, hindi ito dapat igalaw. Isang malakas na suntok ang dumating sa mukha ni Sachin, na agad na nawasak ang kanyang mga tampok at nagpapadala sa kanya ng mabilis na pagtakbo sa hangin na parang bolt ng kanyan. Ito ay isang kumpletong pagbaliktad ng nangyari dati. Bago pa man mapunta si Sachin, lumitaw si Tyr sa kanyang harapan at pinaakyat siya sa ere ng isa pang suntok. Nagpatuloy ito ng hindi bababa sa 100 suntok, kung saan tila nasuspine si Sachin sa ere. Hindi niya kayang kontrahin ang anumang pag-atake at hindi rin gumagana ang kanyang isip. Samantala, si Tyr, na ang mga mata ay kumikinang na matingkad na pula, ay nahulog sa galit. Ang kanyang paningin ay natatakpan ng pulang dugong manipis na ulap, walang ibang nakikita maliban kay Sachin.
Ang paglilinis ng kagubatan ay ganap na tahimik. Kahit saang panig man sila ng laban, lahat ay nanunood ng laban na nasa bibig ang puso. Ito ay hindi isang labanan sa pagitan ng mga tao, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Isang panghuling suntok ang ibinaba ni Tyr sa dibdib ni Sachin, na diretsyong bumagsak sa lupa, na lumikha ng malaking bunganga sa pagkakabangga. At saka siya tumigil. Tumayo si Tyr na hingal, habang ang kanyang mga pagbuga ay tila naglalaman ng pinong ambon ng dugo. Para sa isang maikling sandali, ang oras ay tila huminto. Nakahiga sa lupa, pilit na bumangon si Sachin. Maya-maya, tumayo siya at tinawanan si Tyr. Hinding-hindi mo ako mapapatay, dahil ako si Sachin, ang demonyo. Kasabay nito, ang pulang liwanag ay nagsimulang humupa mula sa mga mata ni Tyr at ang kumukulong dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang lumamig. Para siyang nahay sa dope at ngayon ay bumagsak. Ramdam ang matinding pagod na dulot nito, biglang bumigat ang mga talukap ng mata ni Tyr at nagsimulang pumikit. Huwag nang magkunwari. Bakit hindi ka nalang pumunta ng mapayapa? Ulalas ni Tyr. Splatter. Nagluwa si Sachin ng malaking subo ng dugo at unang bumagsak ang ulo. Iyon ay ang katapusan ng Diablo sa Timog. Nanalo tayo. Sigaw ni Zeppelin at Torbert sa sobrang tuwa. Gayunpaman, sa kanilang matinding pinsala, agad silang umubo ng dugo. Tungkol naman sa mga anak na alaga ni Sachin na nabubuhay pa, para silang pinabayaan ng mundo. Natalo kami. Ninong. Natalo. Paano kaya natalo ang makapangyarihan at walang kapantay na Sachin? Para matalo si Sachin Taylor, isang kakilakilabot na epitome ng Diablo mismo, gaano kalakas ang binatang ito sa kanyang 20s, si Tyr Summers. Nang makita ang walang buhay na katawan ni Sachin, isang matinding pagod ang agad na tumama kay Tyr. Ikaw ang pinakamalakas na taong nakalaban ko hanggang ngayon, walang exception. Pagkasabi niyon ay bumagsak siya sa lupa. Isang bagay ang sigurado, ang kanyang mga kakayahan ay lubos na pinahusay pagkatapos ng labanan. Si Torbert Octavius ay sumugod kay Tyr at hinawakan siya sa kanyang mga braso. Tyr, tama ang desisyon ng matandang pulubi na dalhin ka sa ibayong dagat. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. My phone. Pass me my phone, sigaw ni Tyr. Nagulat si Torbert. You should sleep. Kukunin natin dito. Hindi, gusto kong tawagan ang asawa ko bago ako mag-blackout. Ang malaking labanan sa Timog ay tumagal ng mahigit 2 oras. Sa 1,000 mandirigma, wala pang kalahati ang nakaligtas sa engkwentro. Sabi nga, ang mga nakaligtas ay masyadong nasugatan para makatayo sa sarili nilang mga paa. Sa pagkamatay ni Sachin, si Tyr at ang kanyang mga tao ay nagwagi sa pagtatapos ng labanan para sa Timog. Kabanata 706. The Mystery Man surfaces. Ang tagumpay ay dumating sa malaking halaga. Ang pamilyang Lund ay nawala ng higit sa kalahati ng kanilang mga mandirigma, at ang matino ay totoo para sa Canentine Mansion, habang ang pamilya Quintes ay napawi. Hindi nalilimutan ang York family at Wolf's Den, na parehong dumanas ng matinding pagkatalo. Ang walang buhay na mga katawan na nakakalat sa lupa ang siyang nagwagi sa kanila sa labanan. Maging si Tyr Summers ay malapit nang mawala ng buhay kay Sachin Taylor. Ngunit nagtagumpay sila sa huli. Ating gabi na noon. Nagsimulang maglaho ang mga ulap na inilantad ang buwan habang sinus ilaw nito ang malambot at banayad na liwanag sa isla. Sa maliit na burol, pinanood ni na Green Dragon at Julio Morgan ang buong labanan sa pamamagitan ng kanilang mga binocular. Sa huli, hindi sila nakaimik. Masyado siyang malakas, ang sabi ni Green Dragon pagkatapos ng mahabang katahimikan. Alam niya na hindi siya kalaban ni Tyr at Sachin. Kahit na ang Six Doors o sino man sa loob nito ay walang kakayahan na labanan sila ng isa-isa. Tyr Summers. Nanalo. Sinubukan ni Julio na magsindi ng sigarilyo ngunit nakita niyang nanginginig ang mga kamay niya. Chief, alam mo ba kung ano talaga ang nangyari kina Tyr at Sachin nang ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto? Sumagot ang Green Dragon, may pananaliksik na nagpapakita na tayong mga tao ay gumagamit ng mas mababa sa 1% ng ating tunay na potensyal sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa palagay ko ay nakuha ni Tyr ang nakatagong kapangyarihan ni Sachin. Iyon ay kung paano siya naging napakalakas. Nangyayari lamang ito sa pinakamakapangyarihang mga manlalaban. Tumanggo si Julio. At ang matinong nangyari kay Tyr. Hindi ako sigurado, ngunit hindi ko iniisip na iyon ang nangyari sa kanya. Talagang nakakalito. Umiling ang Green Dragon. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ideya.
Umiling muli ang Green Dragon. Natapos na ang laban. Magtrabaho na tayo. Naiintindihan, pinuno. Habang si Julio ay nagsimulang tumahol ng mga order sa kanyang walkie-talkie, ang mga kasama ng Six Doors ay pumasok sa paglilinis ng kagubatan at nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Matagal na silang naghihintay sa paligid. Ang pagkamatay ni Sachin ay minarkahan ang pagkatalo ng kanyang panig sa malaking labanang ito. Dahil ang Six Doors ang nagsisilbing saksi, ang timog ay pagmamayari na ngayon ni Tyr at ng kanyang mga tao. Sa deck ng cruise ship na lumulutang sa tubig ng isla, naghihintay ng balita si Carson York. Ang paggugol ng nakaraang 3 oras sa paghihintay ay napakasakit. Kahit na ilang daang metro man lang ang layo niya mula sa kapal ng mga bagay, malinaw pa rin ang mga tunog ng labanan. Gayunpaman, siya ay hindi karaniwang kalmado pagkatapos malaman ang tungkol sa tagumpay ni Tyr. Nanalo tayo. Aniya pagkaraan ng mahabang katahimikan, isang nakaka-relax na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa Con City, hindi bababa sa 1,000 milya ang layo mula sa labanan, si Winifred Zia ay biglang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Pawis na pawis, umupo siya sa kama. Ilang sandali lang ang nakalipas, nagkaroon siya ng bangungot ng isang dagwang tear na kumakaway sa kanya ng palm bago nahulog sa walang hanggang kailaliman ng impyerno. Sa kanyang bangungot, si Winifred ay umiyak ng husto. Nang magising siya ay basang-basa na ang mukha niya ng luha. Hobby. My darling Tyr. Paulit-ulit na binubulong ni Winifred ang pangalan ni Tyr habang malakas ang tibok ng puso niya. Feeling out of sorts, she looked for her phone, wanting call Tyr and find out how he was doing. Sakto namang pagdampi ng mga daliri niya sa phone niya ay tumunog ito. Gulat na gulat ay agad na sinagot ni Winifred ang tawag, tanging hindi napigil ang humagulgol nang marinig ang boses ni Tyr sa kabilang linya. Darling, I kept my promise. Babalik ako in a few days, aniya. Nang marinig iyon, napaiyak si Winifred na parang bata. Samantala, ang isang speedboat ay naglalakbay sa kabila ng naliliwanagan ng buwan na lawa, na patungo sa isla. Tumayo si Alec Moore sa kubyerta, tinitingnan ang isla na may mapanglo sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na matatalo si Sachin. Tapos na kami. Ang pinakamahuhusay na mandirigma ng pamilya Moore ay napawi, at maging si Sachin ay patay na, sabi ni Alec. Huminga ng malalim si Vulcan. May pag-asa pa siyang matatalo ni Sachin si Tyr. Gayunpaman, sa oras na ito ay nakatanggap sila ng balita ng tagumpay ni Tyr, at sinabihan na ang Six Doors ay nagsimulang linisin ang larangan ng digmaan. Babalik kami, ungol ni Alec. Ang pamilya Moore ay isang mabigat na puwersa pa rin sa Upland Province. Sa ating mga kakayahan, marami tayong makakalaban. Ilang oras na lang bago tayo bumalik. Tumingin siya kay Ostermore na nakatayo sa hulihan ng bangka at sinabing, patay na si Sachin. Pero buo ang tiwala ko sa iyo, Oster. Ikaw ay magiging isang mas malakas na manlalaban kaysa sa kanya. Sa pasulong, gagastusin ng pamilya Moore ang lahat ng mga mapagkukunan nito sa iyo. Naniniwala ako na mabubuo ka namin sa tunay na Panginoon ng Timog. Patuloy na hinahaplos ni Oster ang kanyang gintong mace bago bumulong, the Moore family is finished. Anong sabi mo? Bumilis ang tibok ng puso ni Alec. Hindi niya inaasahan na lalabas sa bibig ni Oster ang mga salitang iyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Lumingon si Oster at tumingin kay Alec na may masamang ekspresyon. Biglang nakaramdam ng panginginig si Alec sa kanyang gulugod. Ikaw. Habang umaalingaw-ngaw ang masamang tawa ni Oster sa lawa, tila ibang-iba na siyang tao ngayon. Napagtantong may mali, napaatras si Alec ng ilang hakbang, habang si Vulcan ay sumugod sa kanyang harapan, na nagnanais na protektahan siya mula sa karagdagang pinsala. Ano ang gusto mo, Ostermore? I am not a Moore. Years ago, pinatay ninyo ang aking ama at pinilit ang aking ina na mamatay. Oras na para pag-usapan natin ito. Pumalatay ang takot sa mukha ni Alec. Ano ba ang gusto mong gawin, Oster? Ano ang iniisip mo? Oh, sa kabilang banda, ayos lang ako. Kabanata 707. Ito ay Darkshire. Natawa si Oster at sinabing, you guys were searching the entire Devon province to find that mysterious person who sent here the video, right? I can tell you now that the person you looking for is me. Ikaw. Hindi matanggap ni Alec ang katotohanan. Ikaw, bakit mo ginawa ito? Gusto ko kasi masira ang buong pamilya Moore, hahaha. Namanhid si Alec, ramdam niya ang matinding bloodlust na nagmumula kay Oster.
Hindi niya inaasahan na si Oster ay magtatanim ng sama ng loob sa pamilya Moore, at nagplano na siya ng paghihiganti laban sa kanila mula pa noong bata pa siya. Oster, taksil ka. Galit na galit, agad na inatake ni Vulcan si Oster. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging magagawa niya ay mag-strike muna. Gayunpaman, kahit na siya ang pinuno ng 4 na Vajra, hindi siya tugma para kay Oster. Pagkatapos ng ilang sagupaan, natalo si Vulcan sa laban. Pagkatapos ay ginamit ni Oster ang kanyang gintong mace para durugan ang dibdib ni Vulcan, pagkatapos ay itinapon siya sa ilog. Si Oster at Alec na lang ang naiwan sa bangka. Namutla ang mukha ni Alec. Oster, huwag mo akong patayin. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng padre de pamilya. Hindi ako interesado. Umiling si Oster na tumawa sa kapinulupot ang mga kamay sa leeg ni Alec. Sabihin mo sa akin, ano ang apelyido ng aking ama? Ako. Hindi ko alam. Oh. Feeling bahagyang disappointed, Oster snapped Alec's neck in half, ending his life. Tumingin siya sa nameless island sa likod niya at ngumiti. Paano kayang paamuin ng simpleng Moore Farmy ang isang nakakatakot na dragon na tulad ko? Dear Summers, magkikita tayong muli. Sa sandaling iyon, isang bangkang kahoy ang mabilis na humaharurot patungo sa Oster. Paano nakamit ng taong sumasagwan sa bangkang ito ang ganoong bilis? Dagdag pa, ang buong nameless island ay tinatakan ng 6 doors. Ang katotohanan na ang bangka ay sumakay ay mas na hinala. Uminto ang bangka sa harap ni Oster. Sa wakas dumating ka na, sabi ni Oster, habang nakangiting nakatingin sa taong sakay ng kahoy na bangka. Ang taong iyon ay nakasuot ng itim na balabal, tanging ang kanyang mga mata na kasing lalim at kasing lalim ng impyerno ang nakikita. Ang taong ito ay si Darkshire, ang karibal ni Tyr. Tinalo siya ni Tyr sa Goddess Mountain. Gayunpaman, nakatakas si Darkshire dahil nakasuot siya ng wingsuit at tumalon mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos noon, hindi na tiningnan ni Tyr ang kinaroroonan ni Darkshire. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpakita siya sa isang espesyal na oras tulad nito. At ang mas hindi inaasahan ay narito siya para bisitahin si Ostermore. Ano ang nangyayari? Nang umalis si Darkshire, malabo niyang sinabi kay Oster na pupunta siya sa isang espesyal na lugar, at kapag bumalik siya, gugulatin niya si Tyr. Habang nagtirik ang mga mata ni na Oster at Darkshire, talagang mayroong isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na nakatayo sa likod ng huli. Gayunpaman, sa mga mata ni Oster, mayroon lamang Darkshire. Welcome, sabi ni Darkshire, sabay hagis ng lubid kay Oster. Hinawakan ni Oster ang lubid at tumalon sa deck ng bangkang kahoy. Balita ko magkaaway kayo ni Tyr. Tanong ni Oster. Tumawa si Darkshire at sumagot, mga karibal. Ang bangkang kahoy ay tumalikod at nagtungo sa malawak at bukas na dagat. Sa oras na ito, inihayag na si Sachin at ang pamilya Moore ay natalo sa labanan. Dahil ang labanan ay pinangangasiwaan ng 6 doors, ang pamilya Moore at Sachin Hall ngayon ay kailangang magbayad ng halaga ng kanilang pagkatalo. Pagkatapos ng labanan, sinira ng 6 doors ang natitirang bahagi ng pamilya Moore at Sachin Hall, na naging sanhi ng pagbagsak ng dalawa sa pinakakilalang pamilya sa Timog. Tulad ng napagkasunduan ni Tyr at Carson, si Tyr ang namamahala sa pagkatalo sa mga bansa, habang si Carson naman ang mamamahala sa mga talunang bansa. Dahil nakuha na nila ang lugar na ito, bahala na si Carson na pag-isahin ang pamilya Lund, ang Canantine Mansion, at ang buong Timog. Dahil ipinangako ni Tyr sa Canantine Mansion at sa pamilyang Lund na magkakaroon sila ng 3-way na alyansa kung mananalo sila sa labanan, hindi maaaring maging hari ng Timog si Carson. Dahil dito, sa hinaharap, ang Timog ay malamang na magiging home sa 3 kilalang pamilya. Sa pamamagitan nito, pagkatapos ng ilang taon, ang Timog ay hindi na magiging mas mahina kaysa sa Hilaga. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga kay Tyr. Makakaharap na niya ang sarili niyang pamilya sa Hilaga. Dahil kaibigan na niya ang 3 kilalang pamilya sa Timog ngayon, mas kumpiyansa si Tyr sa pagharap sa pamilyang Summers. Kasabay nito, ang labanang ito ay masyadong matindi. Hindi lamang si Carson, ngunit ang Canantine Mansion at ang pamilya Lund ay nangangailangan din ng oras upang mabawi ang kanilang lakas. Maging ang Wolves Den ay natalo. Sa ikalawang linggo pagkatapos ng labanan, nakabalik na sila sa Con City. Nagising si Tyr 2 araw pagkatapos ng labanan. Dahil siya ay lubhang nasugatan, siya ay nakarete sa loob ng 3 araw. Matapos magpagaling ng ilang araw, hindi niya pinansin ang payo ng doktor at bumangon sa kama.
Malakas at matibay ang kanyang katawan. Kahit sinong normal na tao na may mga pinsala ay nakarete sana sa loob ng ilang taon. Ngunit kailangan lang ni Tyr ng 1 linggo para magpagaling bago siya makalabas ng ospital. Kahit na ang mga sugat sa katawan ni Tyr ay hindi pa ganap na gumaling, pakiramdam niya ay sapat na ang mga ito upang hindi siya magdulot ng anumang problema sa paggalaw. Ang dahilan kung bakit siya sabik na umalis sa ospital ay dahil gusto niyang makabalik sa kanyang asawa at anak sa lalong madaling panahon. Sa isang eroplanong patungo sa Con City, nakaupo si Tyr sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip habang nakatingin sa puting kalangitan. Umupo si Jermaine sa tabi niya. Boss, nagkaroon ka na naman ng ganyang sintomas pagkatapos ng labanan kay Sachin. Nag-aalala ako. Nag-aalala. Ngumiti si Tyr. Hindi man lang malaman ng ospital kung ano ang problema, normal ang lahat. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Pero, hindi normal ang dugo sa katawan mo, protesta ni Jermaine. Sino nagsabi? Napaka-normal lang, kaya hindi mo kailangang istorbohin, sagot ni Tyr. Boss, wala ka ba talagang nararamdamang kakaiba? Sa mga laban sa ibang bansa, nagkakaroon ka ng parehong mga sintomas, at sa tuwing mararamdaman mo, mapupunta ka. Kabanata 708. Kambal. Pinutol agad ni Tyr si Jermaine. Enough, Jermaine. I am finally able to meet my wife and daughter and I'm very happy. Don't spoil my mood. Okay, boss. Tumingin ulit si Tyr sa bintana at nag-isip ng malalim. Makalipas ang 1 oras, lumapag ang eroplano sa paliparan ng Con City. Nang lumabas sina Tyr at Jermaine sa labasan, nakita nila sina Winifred at Blair na kanina pa naghihintay sa labas. Tumakbo si Blair patungo kay Tyr nang makita siya nito. Tatay. Blair. Tumingkayad si Tyr at ibinuka ang kanyang mga braso. Sa lakas niya, kadalasan, madaling buhatin ni Tyr si Blair gamit ang isang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tumalon si Blair sa kanyang mga bisig, itinulak niya si Tyr sa lupa. Napaungol siya sa sakit. Gulat na napatingin si Blair kay Tyr. Dad, anong nangyari? Pilit nang umiti si Tyr sa kanyang mukha at sinabing, wala, Blair, ayos lang ako. Pitbit si Blair, pinilit ni Tyr na bumangon. Pagamat halos gumaling na ang kanyang katawan, hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa kanyang mga sugat. Nang tumakbo si Winifred at makita ang maputlang mukha ni Tyr, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Blair, be a good girl. Huwag kang magpapabuhat sa papa mo. Naintindihan naman ni Blair at bumaba. Sa pagitan ng kanilang anak na babae, sina Tyr at Winifred ay nagtama ang mga mata at nagkatitigan ng matagal. Puno na ng luha ang mga mata ni Winifred. Nagsimula silang mahulog habang yakap-yakap niya si Tyr. Niyakap siya ng mahigpit sa likod, sabi ni Tyr, I'm back, Winifred. Natakot na hindi ka nababalik. Umihikbi pa rin si Winifred. I promised you guys na babalik ako kahit anong mangyari. Uwi na tayo. Habang nasaksihan ni Jermaine ang mapagmahal na eksenang ito, napa-facepalm siya at nakaramdam ng selos. This is making me want to get married as well. All these years, gumagala ako sa kung saan-saan. Wala akong maayos na bahay o kahit sinong magluluto ng pagkain para sa akin. As expected, boss, nauuna ka sa amin ng isang hakbang. Tinulyapan ni Tyr si Jermaine at sinabing, stop saying sa mga iyan. Come to my place. My mother-in-law already prepared a nice meal. Lalong nakaramdam ng selos si Jermaine. Magpakitang tao. Si Tyr at ang iba ay bumalik sa villa sa Lunar Mountain. Tama si Tyr. Dahil alam ni Helen na babalik siya ngayon, naghanda na siya ng malaking mesa ng pagkain para sa kanya. Tumama si Jermaine sa pamilya ni Tyr para magsaya sa handaan. Sa hapagkainan, masayang kumain ang mag-anak. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, masasabi ni Tyr na may iniisip si Helen. Ma, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Tyr, ikaw. Nag-aalangan si Helen, hindi alam kung paano sasabihin ang kanyang iniisip. Mama, pwede po kayong magtanong ng kahit ano. Huminga ng malalim si Helen at sinabing, Tyr, alam namin kung ano ang gusto mong gawin at alam namin ang iyong mga layunin. Buti na lang buntis ulit si Winifred. Nag-aalalang pinutol ni Winifred, Nay, kumain ka na. Napabuntong hininga si Helen. Tyr, ang dami mong bad memories with that family of your family, but I hope you remember that you're part of our family now. Alam ko, Mom. Sa sandaling ito, naantig si Tyr.
Hindi man direktang sinabi ni Helen, alam niya ang gusto nitong ipahiwatig. Ang madugong labanan sa timog ay tiyak na nagdulot sa kanila ng labis na pag-aalala. Para naman kay Winifred, bawat minuto at segundo ay pinahihirapan siya. Ang kanyang biyenan at biyenan ay tiyak na nag-aalala sa kanya bilang biyenan. Ang gustong ipahiwatig ni Helen ay, para sa kanilang kapakanan, dapat mas alagaan ni Tyr ang kanyang sarili, dahil may pamilya pa siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Naging awkward ang atmosphere. Tumingin sa kaliwat kanan si Jermaine na nasa gilid, saka sinabing, Tita, ang sarap ng mga luto mo. Napangiti si Helen. Kung masarap sila, kumain ka pa. Okay po. Matagal na po akong hindi nakakain ng mga ganitong mabangong ulam. Tita, pwede po ba akong pumunta dito ng madalas para kainin ang mga ulam nyo? Masayang tumawa si Helen. I can't believe someone would praise my cooking skills this much. Kalimutan mo na madalas, pwede kang pumunta dito araw-araw. Okay. Masayang tinampal ni Jermaine ang sariling mga hita. Kung gayon, tita, ito ay isang pakikitungo. Hindi maiwasan ni Tyr na titigan si Jermaine. Alis, malamig niyang sambit. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko at hilingin sa biyenan kung ipagluto ka? Walang silbi, naisip ni Tyr sa sarili. Habang patuloy na kumakain ang pamilya, sinabi ni Helen kay Tyr na pumunta si Winifred sa ospital para magpa-check up at nalaman nilang buntis ito. Dahil dito, sumabad si Jacob, bakit ang dami mong sinasabi, babae? Dapat si Winifred ang magsasabi kay Tyr ng balitang ito. Karaniwan, sasagutin ni Helen si Jacob sa pagsasalita sa kanya ng ganoon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi siya nagalit at sa halip ay tumango siya habang nakangiti. Oo, oo, oo. Dapat si Winifred mismo ang magsabi kay Tyr. Natarante si Tyr, hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng kanyang biyenan. Pagtingin niya kay Winifred, tinanong niya, asawa ko, anong nangyari? Nagpunta ka ba sa ospital para malaman kung lalaki ang anak natin? Tinulyapan ni Winifred si Tyr at sumagot, 2 buwan na lang, paano malalaman? Pagkatapos, kumain ka na, huwag ka nang magtanong. Sa sobrang hiya ni Winifred, mas naging curious si Tyr. Nang matapos silang kumain ay pinasama ni Tyr si Jermaine kay Blair saka hinaila si Winifred papasok sa kwarto nila. Asawa ko, sabihin mo dali. Ano ba kasing misteryoso niyong ginagawa? Parang hindi ko maintindihan. Subukan at hulaan. Napatingin si Winifred kay Tyr ng may kakaibang smile, sinadya niya itong gawin. Matagal na nag-iisip si Tyr pero hindi pa rin makasagot. Asawa ko, pwede ba? Ang mga resulta ba ay nagpakita na ang ating anak ay isang uri ng halimaw? Tanong niya. Anong ang sinasabi mo? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Winifred si Tyr bago idinagdag, noong isang araw, nagpa-check up ako at pinakinggan ang tibok ng puso ni baby. Sabi ng doktor, 2 daw ang heartbeats. Kaya nga, buntis ako ng kambal. Kabanata 700. Pag-promote sa Nemesis. Kambal. Natigilan si Tyr, kambal ang pinagbubuntis ng asawa niya. Haha. Tumawa siya ng malakas, niyakap niya si Winifred. Asawa ko, totoo ba ito? May kambal ba talaga tayo? Tinulyapan ni Winifred si Tyr. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Yeah. Hinalikan ni Tyr si Winifred sa cheeks. Ang galing ng asawa ko, diretsyong nabuntis ng kambal. Haha. Ikaw ang magaling, masayang sagot ni Winifred. Tuwang-tuwa si Tyr matapos matanggap ang balitang ito na sa wakas ay magiging ama na siya ng 3. Kasabay nito, lalo siyang na-pressure, dahil mas malaki na ngayon ang kanyang mga responsibilidad. Gabi, sa Wolf's Den. Noong gabing iyon, ang Wolf's Den ay hindi gaanong masigla gaya ng karaniwan at sa halip ay tahimik. Kahit ang pinakamaingay ay tahimik. Para silang sinapian, hindi sila gumawa ng ingay. Ang bakanting patlang sa likod ng may hukay ay napuno ng mga nilibing. Ang bawat nakaligtas na miyembro ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng mga libingan na ito, umiinom ng mga kinuhang alak upang ipagdalamhati ang kanilang mga namatay na kapatid. Ang Wolf's Den sa una ay may 29 na miyembro. Sa panahon ng labanan sa Nameless Island, 12 ang namatay, kabilang ang ilan sa kanilang mga nangungunang mandirigma tulad ni Troy Yeager. Ngayon, 17 miyembro na lang ang natitira. Tulad ng sinasabi ng kasabihang survival of the fittest, ang mga nakaligtas ay talagang mas malakas. Mapurol ang kapaligiran, at lahat ng naruroon ay may seryosong ekspresyon. Sa malungkot nilang mga ekspresyon, may kirot din.
Ang mga namatay ay kanilang malalapit na kapatid. Dahil wala na sila, lahat ng nabubuhay pa ay dapat magbigay sa kanila ng maayos na paalam. Uminom. Itinaas ang isang tasa ng alak sa kanyang kamay, ininom ni Matthew ang kalahati nito, pagkatapos ay ibinuhos ang kalahati sa lupa. Ganoon din ang ginawa ng iba pang miyembro ng Wolf's Den, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagyuko sa mga libingan. Mga kapatid, naway magpahinga kayo ng mapayapa sa inyong mahimbing na pagkakatulog. Ang iba sa amin na nakaligtas ay gagampanan ang inyong bahagi at patuloy na lalaban. Pagkatapos noon, tumahimik ang lahat. Ang labanan sa Nameless Island ay isa sa mga pinakatrahedya na labanan na naranasan nila. Kasabay nito, ito ay isang labanan na magpapabago sa mga miyembro ng Wolf's Den. Sa di kalayuan, sa tabi ng isang sasakyan, nagpapausok sina Tyr at Jermaine. Hinubad ni Jermaine ang kanyang salaming pang-araw at isinuot ito sa kanyang kwelyo, hinayaan itong sumabit sa harap ng kanyang dibdib. Hinugot ng malalim ang kanyang sigarilyo, sinabi niya, "Boss, minsan hindi ko maiwasang humanga sa iyo. Sa napakaikling panahon, nagawa mong sanayin ang batch ng mga tao na ito." Ang pagtingin sa kanila ay nagpapaalala sa akin ng lumang grupo ng Nemesis. Nakaramdam ng matinding kirot sa puso si Jermaine nang banggitin niya si Nemesis. Masyadong kalunos-lunos ang laban ng kanilang kinaharap noon, na iniwan si Nemesis na may 4 na natitirang miyembro lamang sa dulo nito. Katulad ng mga kasalukuyang miyembro ng Wolf's Den, ginamit ng mga natitirang miyembro ng Nemesis ang kanilang sariling buhay at dugo upang ipakita ang dignidad. Huminga din ng malalim si Tyr ng kanyang sigarilyo at sinabing, mula sa sandaling ito, opisyal kung ipupromote sila bilang Nemesis. Nanginginig ang kamay ni Jermaine, at baka sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwala. "Boss, remake ba tayo ng Nemesis?" "Oo." Tumango si Tyr. "Ngayong gabi, ipapadala ko sila sa overseas sa Nemesis main camp. Gusto kong gawing muli ang Nemesis." Excited si Jermaine. "Wow! 3 taon na. Sa wakas, mare-remake na rin ang Ace Group ng Regal Palace. Ahaha. Nakontak ko na si White-Eyed Ivory Dragon. Ngayong gabi, dadalhin mo sila sa main camp ni Nemesis," ani Tyr. Ako. Napatili ang ngiti ni Jermaine. "Hindi boss, di ba sabi ko sa'yo gusto kong manatili dito at manatili sa tabi mo. Kumuha ng ibang tao upang gawin ito. Papuntahin mo ng ibang tao para dalhin doon, gusto ko pa ring manatili sa tabi mo at gawin ang utos mo." Alis, binutukan ni Tyr si Jermaine. "Who need you to do my bidding? Maraming mga bagay na dapat asikasuhin para sa Regal Palace sa ibayong dagat, huwag isipin ang pagpapabeya. Since I'm not around, you guys have to deal with Regal Palace's matters overseas, don't think of trying to slack off, I won't have it." "Boss, pag-usapan natin ito. Malapit na kayong mag-away ng pamilya mo sa norte, baka kulang pa ang lakas mo. Pwede mo naman akong manatili sa tabi mo at ako ang magiging aide mo," walang magawang sabi ni Jermaine. Tumawa si Tyr. "Ang buong timog ay sumasagot sa akin at sinasabi mo na hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas ng tao. Stop talking nonsense. This is my final decision. I told Max to book the plane tickets already, ikaw ang magdadala dyan. Pero boss, nagtatalo pa. Gusto mo suntukin kita? Sige." Sa huli, sa harap ng mga pananakot ni Tyr, natalo si Jermaine sa argumento. Hindi na siya naglakas loob na magsalita tungkol dito, ang tanging magagawa niya ay tanggapin ito. Pinatay ang sigarilyo sa kanyang kamay, naglakad si Tyr papunta kay Matthew at sa iba pang miyembro ng Wolf's Den. Bilang numero 1 manlalaban ng Wolf's Den, agad na nagbago ang saloobin ni Torbert at nagutos, lahat, magtipon sa lungga. Ang lahat ay agad na naglagay ng mahigpit na ekspresyon at pumasok sa yungib. Maayos na pumila sa dalawang hanay ang 17 rare maining members ng Wolf's Den at tumingin kay Tyr. Tumayo si Torbert ng mas tuwid kaysa sa isang lapis at naglakad patungo kay Tyr. 0. Naruroon ang 17 miyembro ng Wolf's Den. Ang mga order mo. Huminga ng malalim, tiningnan ni Tyr ang bawat miyembro at sinabing, mag-ulat para sa tungkulin. Number 1, Torbert Octavius. Number 2, Matthew Collins. Number 3, Jamie Sunder. Numero 4, Stephen Cole. Number 5, Ashblood. Ang bawat isa sa mga miyembro ng Wolf's Den ay nagpahayag ng kanilang mga pangalan ng naaayon. Siyempre, may mga walang laman na puwang sa listahan ng pangalan.
Nakatayo sa harapan, pinanood sila ni Tyr na ipahayag ang kanilang mga pangalan na may mahigpit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng komplikadong gulo ng mga emosyon, at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Number 1. White-eyed Ivory Dragon. Number 3. Sigilum. Hindi naiwasang maalala ni Tyr ang eksena ng mga matatandang miyembro ng Nemesis na nagpahayag ng kanilang mga pangalan. Lahat ng pamilyar nilang mukha ay lumabas sa kanyang isipan at umalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang pamilyar na boses. Naisip niya kung paano iniulat ng mga miyembro ng Nemesis ang kanilang mga pangalan sa kanya tulad nito bago ang labanan sa Shadow Totem. Noong panahong iyon, mahigit 50 tao ang nasa Nemesis, ngunit pagkatapos ng labanan, 4 lamang ang nakaligtas. Isang trahedya ang labanang iyon. Halos nabura ang Nemesis, ngunit nabuhay ang diwa nito. Matapos ang pag-uulat ng mga pangalan, lahat ng mga miyembro ng Wolf's Den ay tumingin kay Tyr at hinintay itong magsalita. Huminga ng malalim si Tyr at muling tumingin sa kanila. Siya ay nasisiyahan. Kabanata 710. Dusty Arena. Mga kapatid ng Wolf's Den, maganda ang ginawa ninyo. Gayunpaman, mula sa sandaling ito, hindi na kayo tatawaging Wolf's Den. Bibigyan ko kayo ng bagong pangalan na Nemesis. Noon, palagi mo akong tatanungin kung kailan ka maaaring maging tunay na miyembro ng Nemesis. Ngayon, ako, si Tyr Summers, ay may kumpiyansa na masasabi sa iyo na mula sa sandaling ito, bawat isa sa inyo dito ay miyembro ng Nemesis. Mula ngayon, paprotektahan ninyo ang karangalan ni Nemesis. Kahit na sinabi ni Tyr ang lahat, tahimik pa rin ang lahat. Kung noon pa ay sumigaw na ng malakas sa kaligayahan ang mga miyembro ng Wolf's Den. Gayunpaman sa sandaling ito, pinipigilan ng lahat ang kanilang kasabikan. Nagmature na talaga sila. Ito ang ugali na dapat taglayin ng isang malakas na manlalaban. Kahit walang umimik ay namumula ang mga mata ng lahat. Nakaramdam sila ng pananibik na sa wakas ay nakuha na nila ang nararapat sa kanila matapos ang pagsusumikap sa mahabang panahon. Patuloy ni Tyr, sa isang oras, ipapadala ko kayo sa training grounds ng Nemesis sa ibang bansa. Simula ngayon, ang lugar na iyon ang magiging bago ninyong tahanan. Guro, aalis na ba tayo sa Celestial Empire? Tanong ni Matthew, humakbang pasulong. Oo. Tumango si Tyr. Pagdating nyo doon, kayo ang magiging bagong henerasyon ng Nemesis ng Regal Palace. Kung ganoon, kailan tayo makakabalik? Tanong ng iba. Once you guys become even stronger, sagot ni Tyr. Pagkatapos ay naglabas siya ng remote. Sa pagpindot ng isang button, bumaba ang screen sa tabi niya na nagpapakita ng video ng isang labanan. Ang footage na ito ay kung ano ang kinuna ni Matthew at ng iba pa sa kanilang paglalakbay. Ipinakita nito ang pakikipaglaban ng mga miyembro ng Nemesis, at sinadya upang maging isang pang-edukasyon na video para sa mga miyembro ng Wolf's Den, upang turuan sila ng mga diskarte sa labanan. Dapat pamilyar kayo sa kanilang 4, sabi ni Tyr sa bypost ng video. Ang mga ito ay White-eyed Ivory Dragon, Devastation, Sigilum, at Drishit. Pagdating nyo sa camp ni Nemesis, sila po ang personal na magsasanay sa inyo. Mga kapatid, huwag nyo po akong biguan. Lahat ay tumango, ipinahayag na sila ay handa na. Sige, mag-impake ka na. Aalis ka na sa loob ng 1 oras. Makalipas ang 1 oras, sumakay sa eroplano ang 17 miyembro ng Wolf's Den at lumipad patungo sa kampo ni Nemesis sa ibayong dagat. Samantala, hindi sumunod ang kanilang ahente na si Max dahil may iba pa siyang dapat asikasuhin at protektahan. Kasabay nito, sa isang isla sa ibang bansa. Ang isla ay kasing laki at kalawak ng isang lungsod. Ito ay matatagpuan sa isang lugar sa karagatang Pasipiko. Sa isla, maraming mga gusali na tila mga kastilyo. Maraming mga sundalong nakasuot ng buong baluti sa paligid. Sa parehong oras, ang mga eroplano ay umiikot sa itaas paminsan-minsan, sinusubaybayan ang isla. Ang islang ito ay tinawag na Heavenly Island. Ito ang pangunahing base ng Regal Palace. Ang pangunahing base ng Nemesis ay nasa islang ito. Sa kasalukuyan, nasa hilagang bahagi ng isla. May malaking gusali doon. Itinayo upang gayahin ang mga sinaunang gusali ng Imperyong Romano, ito ang pangunahing base ng Nemesis. Noon pa man, upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, isang grupo ng mga miyembro ng Nemesis ang nagsanay at lumaban dito sa malaking arena na ito. Kamukha ito ng evolved version ng Wolf's Den Shed. Sa mas tumpak na pagsasalita, itinayo ni Tyr ang lugar na iyon na nasa isip ang arena na ito.
Gayunpaman, mula noong labanan laban sa Shadow Totem 3 taon na ang nakakaraan, ang lugar na ito ay nanatiling walang laman. 3 taon, sa loob ng buong 3 taon ay naging tahimik ang lugar na ito, walang kahit katiting na palatandaan ng buhay. Sa nakalipas na 3 taon, ang White-Eyed Ivory Dragon at ang iba pa ay hindi makaharap sa lugar na ito, ni hindi nila pinahintulutan ang sinuman na lumapit. Kaya sa buong panahong iyon, nanatiling desyerto ang arena na ito. Ang dambuhalang tarangkahan nito ay sarado sa lahat ng oras na iyon, at ang buong lugar ay tila mapanglo. At ngayon, malakas na bumukas ang pintong bakal. 4 na figure ang pumasok sa arena. Ang namumuno sa grupo ay walang iba kundi ang White-Eyed Ivory Dragon, Nemesis number 1. Sa likod niya ay ang Devastation, si Gilam, at Drishit. Pumasok na silang 4 sa arena, step by step. Sa wakas, nakarating na rin sila sa gitna ng arena. Dahil may pagkakaiba sa oras ang lugar na ito at ang Celestial Empire, tanghali dito habang hating gabi doon. Ang araw ay sumikat sa mga ulap, sumisikat pababa sa arena kung saan nakatayo silang 4. Sa loob ng 3 buong taon, hindi nila naranasan ang ganitong pakiramdam ng pag-init ng araw sa kanila. Sa nakalipas na 3 taon, namuhay sila sa pag-iisa at kadiliman, lahat ay dahil ang labanan na kanilang kinalaban noon ay masyadong trahedya. Napanood nila ang pagbagsak ng kanilang mga kapatid sa tabi nila, at nasaksihan ang pagtatapos ng Nemesis. Kahit malakas ang puso nila, hindi nila nakayanan ang lungkot at stress sa laban na iyon. Kaya, kahit na bumalik na si Tyr sa Celestial Empire, hindi pa rin sila nakaka-recover sa trauma. Nakatayo sa gitna ng arena, napatingin silang 4 sa pamilyar na tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang mga tunog ng pagsasanay ng kanilang mga kapatid, ngunit isa lamang itong guni-guni. Napakalaki ng mga damo. Nag-squat down si White-Eyed Ivory Dragon at bumunot ng isang dakot na damo sabay buntong hininga. Oo nga, kailangan talaga naming 4 na mag-spend ng oras sa paglilinis ng lugar na ito. Sumunod naman sina si Gilam at Drishit, naglupusay at nagbubunot ng mga damo. Napinsala ang mga binti ng pagkawasak, ngunit sinubukan niyang yumuko at maglinis. Malaki ang lugar na ito, halos kasing laki ng kalahating soccer field. Mahihirapang linisin ang lugar na ito bago dumating ang mga brats na iyon. Hehe. Pilasan na natin. We must let those brats feel welcome and at home. Matagal nang hindi tumawa si Ivory Dragon, ngunit ngayon, sinalubong niya ang araw na sumikat sa kanila at masayang tumawa. Ang 4 na pinakamahusay na manlalaban ng Regal Palace at ang pinakamalakas na pag-iral sa Nemesis ay parang maliliit na bata na namumulot ng mga damo sa hardin ng paaralan. Nagtrabaho sila sa paglilinis sa arena na puno ng alikabok. Ang Nemesis ay nasa operasyon muli.